ang mga nagliliyab, nagbabag at nag-aalab ng mga kaganapan sa kasulok-sulukan ng Kalakhang, Maynila sa loob ng ating bansa at saan mang dako ng mundo. Naglalagablab! Katatampukan ng mga pambihirang kaganapan na bumabandera sa mga police blotters, mga kulay dugong pangyayari na nakakagimbal at mga nakakatawag pansing eksena na tiyak na pag-uusapan. Naglalagablab! At narito na ang naglalagablab ng mga balita sa DZXL 558. Diretso sa mga naglalagab live na balita, hawak na ngayon mga kasama ng mga otoridad ang mataas na opisyal ng CPP-NPA sa Bicol Region. Ito'y kasunod ng pagkakadakip kay Ricardo Ariate sa bayan ng Bawan, Batangas. Si Ariate po ay may operasyon sa lalawigan ng Camarines Norte at may kinakarap ding kasong arson, murder at homicide at saka frustrated murder. Ay patong din isa sa ulo na 2.6 million pesos mula sa Department of National Defense at Philippine National Police. Ngayong araw nakatakda itong dalhin sa kustodiya dyan sa Campo Curame. Nagkaroon ng dalawang sunog sa Metro Manila ngayong araw. Yung una, kaninang madaling araw sa may sitio Tampoy 2, Marolas, Valenzuela City. Ang 2,000 pamilya na apektuhan dyan. Umabot sa Task Force Delta ng apoy bago tuluyang napula matapos ang 4 na oras. Naaboy yung may 500 bahay na pawangyari ho sa light materials at umabot naman sa 5 milyon nga ang danyos sa mga ari-arian. Tapos, alas 6 naman kanina, nasunog rin ang may 40 kabahayan sa barangay Unang Sigaw, Quezon City. Umakyat sa ikalimang alarma ang sunog kung saan 100 pamilya ang nasunugan at pansamantalang dinala sa covered court ang mga biktima. At kapoy inaalam pa ng mga otoridad ngayon ang tunay na sanay ng dalawang sunog. Naglalagablab na mga balita. Pasok sa mga eskwelahan sa Butuan, kinansila na. May balita si Ramil Banggesta, RMN Butuan. Ramil, iradyo mo. Hindi pa man tuluyang nakalandfall ang bagyong Krising dito sa Mindanao, ngunit apektado na ang Butuan City sa magdamagang pagulan. Dahilan na rin upang kansilahin ang mga klase sa preschool at elementarya. Alas 6:30 kanina umaga nang formal na kansilahin ni Mayor Jun Amante ang klase dahil sa pangambang magkakaroon ng malaking pagbaha. Sa ngayon, halos tuhod na ang tubig sa may South Montilla Boulevard. Ito ang pinaka-main road palabas at papasok sa Butuan City. Apektado na rin ang operasyon ng mga bangko sa nasabing daan. Pati na rin sa harapan ng tanggapan ng Department of Foreign Affairs ay taas na rin ang tubig na siyang dahilan ng pagkaabala ng mga kliyente. Baha na rin ang mga lugar sa Baan Riverside, Buhuli Redim at mga barangay na nasa tabi ng Agusan River. Sa ngayon, mahigpit na binabantayan ang level ng tubig sa Agusan River. Di naman nagkansila ng biyahe ang mga eroplano sa Butuan City Airport. Sa ngayon, nananatiling makulimlim ang panahon sa Butuan, buti na lang wala itong masyadong malakas na hampas ng hangin. Kasama mo sa RMN Butuan, Ramil Banggis, Tatak RMN. 30,000 pamilya sa Maguindanao posibleng palikasin dahil sa bagyong si Krising. Kasama natin sa balita may report si Rhea Mamogay. Rhea, iradyo mo. Inaalerto na ngayon ang Office of the Civil Defense ang 30,000 pamilyang nakatira sa Autonomous Region and Muslims Mindanao ARMM, partikular sa Maguindanao. Ito ay kaugnay pa rin sa inaasahang pananalasa ng bagyong Krising kung saan signal number 1 ang labing siyam na probinsya nga sa Mindanao. Ayon kay ARMM OCD Director Loreto Rirao, anumang oras ipatupad nila ang preemptive evacuation sa mga residenteng nakatira sa mga lugar sa Maguindanao. Ito darito ang Sultan Kudarat, Kabutalan at iba pang mababang lugar sa Maguindanao na target naman ng bagyo. Dagdag pa ni Rirao na out of 36 na mga munisipyo sa Maguindanao, 22 posibleng makaranas ng pagbaha dahil nakapalibot ang mga lugar na ito sa Liguasan Marsh na ngayon ay tinututukan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sa ngayon, ayon pa kay Rirao, patuloy ang pag-ulan sa ilang lugar sa ARMM kung kaya't patuloy ang kanilang isinasigawang monitoring. Kasama mo sa NDR RMC Headquarters para sa DZXL 558, Rhea Mamogay, Tatak RMN. Pasok naman sa Priat Elementary School. Kinansila dahil kay Chris Singh. Ay balita si Jenner Kabanday ng RMN Iligan. Jenner, iradyo mo. Kinansila na ng DepEd at ni Iligan City Marinawing Schools ang pasok ng preschool at elementary level dito sa lungsod ng Iligan. Bunsod pa rin ito sa pananalasa ni Bagyong Krising sapagkat nasa signal number 1 ang Lanao del Norte kasamang lungsod ng Iligan. Sa patuloy na pagmomonitor ng Iligan City Disaster Risk Reduction and Management Council, sa mga oras ding ito ay may nagsisipag
nagsipagtaasan ng level sa tubig sa mga ilog dito sa lungsod ng Iligan. Maigpit ngayon na pinaalahanan ng ICD-RRMC ang lahat ng mga residenteng naninirahan malapit sa ilog na agad nang magsilikas para hindi na makakaranas ng perwisyo kung sakaling tataas na ang tubig dahil sa walang tigil na ulan. Handa na sa pagpapatupad ng forced evacuation sa mga residente ng ICD-RRMC kung magtuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan dito sa lungsod ng Iligan. Kasama mo sa DXIC Iligan, Shinar Kabanday, Tatak Aramen. Kongreso pinagsasagawa ng hearing kahit break ang sesyon. Mareport si Conde Bata. Conde, radyo mo. Kahit nakabakasyon ng Kongreso ay maaaring magsagawa ng pagdinig o public hearing sa mga komite sa Kamara, lalo na kung kinakailangan ito ay matapos na aprubahan ang resolusyon bago mag-adjourn ng sesyon kung saan pinapayagan ng committee hearings kahit abala sa kanilang mga distrito at sa nalalapit na halala ng ibang mga kongresista. Epektibo ang nasabing resolusyon habang nakabreak ang sesyon hanggang sa mag-resume ito sa Hunyo. Nakabaksyon ngayon ng dalawang kapulungan ng Kongreso upang bigyan naman ng panahon ang mga senador at kongresista na makapangampanya sa midterm election. Hanggang sa kasalukuyan din ay tanging ang Congressional Oversight Committee on NDRRMC sa ilalim ng House Committee on National Defense and Security ang siyang nagsagawa pa lamang ng pagdinig habang nakabreak ang sesyon. Kasama mo mula sa Kamara para sa DZXL 558, Conde Batak, Tatak RMN. Public Works Project tuloy kahit daw panahon ng eleksyon. Balita si Grace Mariano. Grace, radyo mo. Nilinaw ni Senate Finance Committee Chairman Senator Franklin Drilon na hindi ipinagbabawal kahit panahon ng eleksyon ang pagpapagawa ng tulay, mga kalsada at irigasyon. Ayon kay Drilon, ang ipinagbabawal lamang ay ang bidding at awarding ng mga kontrata sa panahon ng kampanya. Dahil dito, pinawi ni Drilon ang pangamba na maiiwang nakatiwangwang ang mga naumpisahan ng hukay para sa mga tulay at kalsada. Sa impormasyon ni Drilon, ang Department of Public Works and Highways o DPWH ay nagpa-bidding na noong huling quarter ng taong 2012 para sa mga pagawaing bayan na prioridad ngayong taon. At ngayong Enero at unang bahagi ng Pebrero naman yung awarding ng mga kontrata dahil ang pondo ay kukunin sa year 2013 national budget. Kasama mo sa Senado, Grace Mariano, Tatak RMN. Naglalagablab na mga balita. DZXL Ulat Palaro. Nagpaabot po na may garamay lang NBA stars sa pagkamatay ng team owner ng LA Lakers si Jerry Buss. Si Buss, mas kilala sa tawag na Dr. Buss, ay binawian ng buhay sa Cedars-Sinai Medical Center sa Los Angeles dahil sa kidney failure. Matapos magkaroon ng sakit na cancer, sinasabing siya nasa likod ng matagumpay na 10 NBA titles ng Lakers sa tulong na rin ni Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, James Worthy, Shaquille O'Neal, Pau Gasol at Kobe Bryant. Kabilang sa mga nagaramay si LeBron James sa Miami Heat, Kevin Durant ng Oklahoma Thunders, Kevin Love ng Minnesota Timberwolves, at maging ang boxing legend na si Oscar the Golden Boy De La Hoya. Sa naglalagablab na mga balita. DZXL Showbiz Balita. Hello, everybody and everyone. It's me, Lollip. Yeah, may chipon ka rin eh. You're 1.5. Well, bakit parang oo. Well, ganun talaga. May I kinain ka have ba? today. Oh. It's my period today. Kaya pasensya na medyo mahinhin. My story for today is about matagal-tagal na rin hong nasa Kapuso Network yung Asia Songbird na si Regina Velasquez. Ganon din ang kanyang asawa na si Ogie Alcacid. Pero paano daw kung lumipat ang kanyang asawa sa ibang networking? Say ng singer, hindi raw problema yon kung sakaling lumipat man ang kabiyak niyang si Ogie sa kapatid. Kung saan daw magiging masaya yung kanyang asawa, susuportahan niya.
So, kung siya naman daw ang pag-uusapan, mananatili pa rin daw siya at ang kanyang puso sa Kapuso Network. So yan, okay. Well, kung lilipat si Ogie doon sa 5, iba na kanta niya. Ang kanta niya ay magiging parang ganito. 5 na puso ko, hindi na GMA. Pwede. Na laging nagbabago. 5 sa puso ko. Diba? Cute. Oh, cute. diba? Ngayon ko lang naisip yun. Galing. Thank you to me. Kaya tuwan-tuwa si Pusang Gala eh. Bakit na naman? Sa si Mansilagan. Umuwi ka na, hoy. Umuwi na. Ay, gala-gala kayo dyan. Gala-gala. Neves Jug. Oh. Si Sige. Weberest. Andyan na sa malaking ibon. Mga fans natin. Salamat sa inyo. Padala naman kayo ng tanghalian. Kahit once in a blue moon. Diba? Gutom na yung alaga namin si PB. Eto na. Thank you. And so the end is here. Yes. Okay. Hanggang open. Hanggang bukas. Thank you. I love you because you love me. I am Loli. May pahabol pang hininga. Tama na, Loli. Hindi gasgas, Tama na. hindi umatras, medyo madulas. Ito ang balitang panghimagas. Lollipop. Baby ko, ito na. Baby. Magandang tanghali mga kasama. Para naman sa panghimagas. Matamlay rin. Kanina, Oo. kanina Meron pa yung ka rin? umaga. Meron ka rin? Mukhang Meron. meron din. Merong ano? Ngayon? Meron ka rin? Wala naman. Wala naman. Si Loli meron eh. Ayun, naging parang circus show ang buhay ng isang sawa sa loob ng isang kulungan sa bahay ng kanyang amo sa Mandaluyong. Kitang-kita kasi sa video na pinapakain niya ng buhay na pusa ang 5 metrong alaga nito na Burmese Python. Napag-alaman pa ng mga otoridad na illegal pala ang pangangalaga ni Ding Damian sa sawa dahil wala siyang permit. Lalo pa na dismaya ang mga otoridad dahil ang mga pusa na ipinapakain niya sa ahas ay hinuhuli lamang nito sa tabi-tabi at saka ibinabato sa kulungan ng kanyang alaga. Grabe. So, Na-rescue. Pusang kali pa yan. Pusang kalye, Pusang hinuhuli lang. Na-rescue na ng DENR ang sawa at inilagay na sa kanilang pangangalaga habang posible namang maharap sa kaso si Damian. Kawawa yung mga pusa. Damian yung pangalan ng ahas Si Damian yung nangangalaga ng illegal na pusa. Na pusa. na sawa. Aas. Sawa. Sawa, Burmese Python yung inaalagaan niya. So, paano yung sawa? pusa. Oh, yung pusa. Yung pusa kinukuha lang niya sa kalye. Pero yung sawa, kinuha niya rin sa kalye. Alaga niya talaga yan. Alaga niya. Alaga. Yung pusa? Yung Paano ba yun? alaga niya yung python. Yung python. Oo. Tapos, Yung sawa. yung pusa? Yung pusa, kinukuha lang niya So, sa alaga niya yung kali-kali. alaga. Alaga niya yung sawa. Yun na nga ba eh. Sabi ko na eh. Yan ba may affidavit ka na? Harap to sa matinding lawyer to. Oo. At yan po ang balitang Cross-examination. panghimagas. Thank you. Kanina XL Sin Wonchong Sin Washer Phoebe Tatak Armen. Hindi mo maintindihan eh. Oo. So, may permit. Ano na, illegal? May permit. Damian. Yung pusa. Pusa. Gutom lang to. Sorry hindi ko naintindihan eh. Kain na, PB, kain na. Kain na. Ako ngayon, dire-diretso ho, mga naglalagablab. Balitang Tatak RMN na yung napahinggan mga kasama dito sa DCXL 558. Ngayon pong tanghali, no? Tama. Tanghali na, sigurado tayo. Oh, tanghali na ho ng Pebrero 19, 2013. Sakto, kasama nyo sa serbisyo publiko from the province of Occidental Mindoro. Mabuhay. Ako po si Buddy Oberas. At ako naman from the city of Zambo, Eliceres Primo Hermano Weng de la Peña. Yun. Weng de la Peña. Yan. Bilis mong pombrero sa Mang Weng. Tama. At kami pong lahat dini ay Tatak RMN. Sumayin niyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo.
naglalagablab. Dito lamang sa Unang Pihit DZXL 558, ang bagong kasama mo.